Ito po yung tanong ko. Nirecord ko lang po yung sinabi ng isang pastor. Baka kasi makalimutan ko, kaya sinulat ko na lang. Sa CCF po ito. Direkta pong sinabi ng pastor ito. Ito po yung pagkasabi niya. Kahit napakarunong mo sa Biblia, kahit na alam mo lahat ng talata, pero kung para sa iyo, lahat ng ginagawa namin ay mali, nasaan ang pagmamahal sa iyo? Ito yung sinabi niya. You're like a clanging cymbal na salita ng salita, pero walang pagmamahal. Baka sakali po, may masabi pa si Brother Eli para naman marinig ng iba. Alam mo, yung mga pastor na yan ng CCM, puro kasinungaling ang pinagsasasabi niyang mga yan eh. Pagkatapos sasabihin, kung palagi mong sasabihin na mali kami, paano hindi kayo mali? Wala sa Biblia sinasabi nyo. Tapos magsasait kayo ng Biblia, mali naman ang interpretasyon nyo. Siyempre mali ka. Si Kristo ba, nung sinasabi niya yung mali ng mga eskribas at pariseo, ibig ba sabihin wala siyang pagmamahal? Maling interpretasyon yan. Pag sinasabi mo yung mali ng kapwa, mahal mo ang kapwa mo. Ayaw mo siyang manatili sa mali, kaya mo pinupuna ang mali. Yun ang intensyon ng Biblia. Ngayon, pagka pinupuna ko ba yung mali, ang ibig ba sabihin wala akong pagmamahal? Yun nga yung pagmamahal eh. Punahin mo yung mali. Ginawa ni Kristo yun. Alam mo nang pumunta rito si Kristo, kapatid na June, pumunta siya on the note of love. Ang tema ng pagpunta niya rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So yun ang tema ng pagparito ni Kristo sa lupa, yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Nung nagtatrabaho na si Kristo ng kanyang dapat gawin, pinagpupunan niya yung mga mali. Sabi niya sa mga Hudyo, doon sa Mateo, nagsisiupo sa luklukan ni Moises ang mga eskriba at mga pariseo. Gawin ninyo ang kanilang sinasabi. Huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa, sapagkat sinasabi lang nila, hindi nila ginagawa. Tapos, sabi niya, sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililibot nyo ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. Kung magkagayon na, ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng saro, pero ang loob marumi. Ibig sabihin, yung kanilang puso marumi, yung anyo nilang panlabas maganda. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, na para kayong mga libingang pinaputi, maganda sa labas pero sa loob punong-puno ng mga bulok. Yan, ganyan kayo, mga eskribas at pariseo. Puro atake yan eh, para ituwid sila. Ibig ba sabihin, nung sinasabi niyang puro mali ang pinaggagawa nitong eskribas at pariseo, walang pag-ibig si Kristo noon? Bigay mo nga kapatid sa akin yon, papatugtugin ko yung ginagamit nila na yan, na atake sa akin. Patugtugin natin, tignan natin kung makalusot yan. Nasasabihin mo, walang pagmamahal. Pagmamahal nga yun. Pagmahal mo ang anak mo, mali ang ginagawa, papaluin mo pa nga eh. Basahin natin ang 23 ng Kawikaan. Hindi pala marunong ng tunay na diwa ng pagmamahal itong mga ito eh. 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Ayon, huwag mo ipagkakaitan saway. Mali, pag mali, sasawayin mo. Hampasin mo man siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Bakit? Diyan din sa Kawikaan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nag-uurong 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo
ay napopuot sa kaniyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Yeah, minsan-minsan pinaparusahan mo yung anak mo. Kasi kung iniibig mo siya, mali yung ginagawa niya, pagsasabihan mo siya to the point na maaari mo siyang paluin sa puwet, wag naman sa ulo. Paluin mo para matanda. Ang Biblia mismo, kaya ipinasulat para punahin yung mali. No? Para yung mga mali, pagsabihan. Kaya nga, pinagsasabihan ko yung mga maling relihiyon ng mga practices sa harap ng tao, sa internet, sa buong mundo. Nakasulat yun sa unang Timoteo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, sila na nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Paano papaalalahanan? Pag matigas ang ulo, sabi niya doon kay Tito, sa 1:12, basahin natin kapatid na Daniel. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. O tamo, sawayin mong may kabagsikan. Pagka may pagmamahal ka sa kapwa, sasawayin mo yung mali. Yun ang intensyon kaya nasulat ang Biblia. Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ayun, para matuto ang tao ng katwiran, ang Biblia intended by God na pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Sabi sa Ingles, ang liwanag all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kaya pinupuna ng Biblia yung mali para makorek. Aba, ito naman palang CCF na to Wala raw pagmamahal pag pinupuna. Ganyan ba magtuturo ng kaligtasan sa tao? Bakit ang sinasite ninyo 2:8 and 9 of Ephesians? Paborito nyo yan. Hindi kailangan mabuting gawa. Mga miyembro ng CCF, talungin yung pastor nyo, kahit sino diyang pastor nyo. Hindi ba kailangan mabuting gawa para maligtas? Pagsagot, oo raw. Hindi na ako magbibigay ng ikapo, pastor. Dahil yung ikapo, kaya ako nagbibigay dahil mabuti yon. Sabi nyo, mabuti. O ngayon, hindi naman pala kailangan mabuting gawa. Huwag kayong magbigay ng ikapo. Mahahalata nyo. Ang bitukan niyang mga pastor nyo na yan. Kung sino man ikaw na lang aatake sa akin, hindi ko alam. Tumawag ka sa programa ko, usap tayo. Usap ng kaibigan. Hindi kaaway. Usap lang tayo. Masama ba na ang taong mali punahin? Hindi ba pag-ibig yon? Pag yung mali pinupuna mo? Kung talagang mali ka no? Di patunayan mong tama ka, yung CCF mo. Patunayan yung tama kayo. Papatunayan ko, mali kayo. Alam ko yung doktrina nyo no? Kadoktrina pala kayo ng mga Baptist Kabisado ko yan Kaya pala ito, ko nilang nasa website ba nila yan? 2:8-9 ng Epeso. 2:8-9 ng Epeso. Putol agad yung talata, walang G's. Kung tuloy mo ng konti lang, isang talata na lang, maiintindihan mo na kailangan ang mabubuting gawa. 2:8-9 hanggang G's. Pinuputol nyo sa 9 Inaalis nyo yung G's. Ano ba yung G's, kapatid na Daniel? 2 G's. Pinuputol yan ng mga Baptista at saka ng mga born again 2 G's. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus
para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano pang liwanag ang gusto mo dyan? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. O sasabihin nito CCF, hindi na kailangan mabuting gawa, kailangan lang ikapo. Kapatid, sana naintindihan mo sagot ko, ha? Kapatid, June. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Hindi po.